Welcome to Donmar TV News Channel. Dito lang talaga manggagaling ang recruit sa Anakbayan, sa LFS, CGP, NUSP, Kabataan, Makabayan. At sila din ang nagrereklamo ng red tag. Hindi po nagrereklamo ang nagtitenda ng mga gulay, okra, at mga isda sa palengke na nire-red tag sila. Ang nagrereklamo na nagre-red tag, na sila natatakot na ma-red tag, itong grupo rin na sinasabi namin, diyan kami galing, kasama namin yan, at yan talaga ang modus operandi namin. Sila lang nagrereklamo. Hindi po ang nagtitinda ng sari-sari store, hindi po yung nagbibinta ng balot doon sa mga gilid-gilid ng kalsada o nagbibenta ng sigarilyo. Ang nagrereklamo ng red tag at atat na hindi mapatupad ang Anti-Terrorism Act, ito lang ang grupo na ito. Sila rin ang source of recruitment, sila rin ang nagko-cover ng operations ng underground na sinasabi namin, preponderance of circumstantial and correlated practices point out to them. Ang panghuli po before we proceed for the question and answer, nakakabahala po yung statement ng Commission on Human Rights kanina. We take serious offense and we put into doubt that statement of Commissioner Dumpit representing human rights as if she was speaking this afternoon in Senate as the extension of the CPP Information Bureau. The same line ang naririnig namin at nakikita namin sa propaganda line ng CPP, the way itong si Commissioner Dumpit ng Human Rights explains her views on red tagging. And excuse me po, ang Alston mission was not a neutral mission. It was instigated by the Communist Party International Department by way of the network operation of ILPS, International League of People's Struggle, na si Joe Masison ang namumuno. Under ito sa kumpas at infiltration ng CPP International Department based on Utrecht, Netherlands. The Alston mission was premeditated, orchestrated by the Communist Party through the International Department. Hindi man kami pinagbigyan ni Senator Ping Lacson na marinig ito. Kayo na lang po ang aming daan. Binibigyan kami 30 seconds, 1 minute. At ginawang propaganda line kanina ang buong hapon na yon, wala na tayong magawa. Hindi man tayo ang chairman noon. In fairness to Senator Ping Lacson, maybe he just wanted to show to the people and to the CPP group that they are given the platform to do their propaganda. Nonetheless, hindi naman kami insecure. We don't care about that. Ang mamamayan ang huhusga. Ang tunay na huhusga ay mamamayan. Hindi ang Makabayan Black na nagpropaganda kanina. Ulitin ko, the first victim of the Alston mission was the disbandment of IALAG, Interagency Legal Action Group. Itong legal offensive arm of the government during the Gloria Macapagal Arroyo administration was disbanded due to the Alston recommendation. And whose demand was that? Demand yan ng Communist Party of the Philippines. At ang taga-Commission on Human Rights, tanungin natin ang Philippine National Police. Hindi yan nagko-cooperate para mag-file ng kaso sa sinasabi niyang sila daw ay nababahala sa maraming pagpatay at atake sa human rights defenders. Ang tanong, saan ang kaso? Saan ang blatter? Even ang karapatan at ang grupo ng CPP, they do not cooperate the PNP. Anong sagot nila? Tanongin niyo si Sec. Loren Badoy. Standard. We do not trust the PNP that we will be given justice. Sino magbibigay ng justisya? NPA? So what kind of system is this? Tatakbo ka sa UN, tatakbo ka doon sa European Union, and telling the world that there is a breakdown on the observance of civil liberties and political rights, and human rights are being violated systematically by the government, and yet you do not want to cooperate with the Philippine police and other law enforcement for you to bring the case in court properly. Anong klase ito? What they want is to diminish and demolish the integrity of the government at the international forum. At yun kanina ang tinutumbok ng statement na yon ng Commission on Human Rights. Ang nakakabahala nito, ang Commission on Human Rights ay part ng government. O bakit ang kanyang linya parang linya talaga ng NDF, ng CPP at ng Information Bureau ng Communist Party of the Philippines? We're open for the question and answer. Ang pagtingin namin personal and at the same time as a group, as former CPP cadre,
the government under President Duterte is serious and sincere to achieve peace. Sinagot ko rin kanina yan eh. They're double talking there. Ang CPP party list representative. The objective of the CPP is not peace. The objective of the CPP is to overthrow the government. Take political power, govern, and establish a pro-communist system of government in our country. At ang peace talks ay bahagi ng kanilang taktika para ikutan ng batas, makapagpropaganda, makapag-recruit, mapigilan ang pag-abante ng military operations, at the same time, mailabas ang kanilang mga leaders at kadre na nakakulong by way of bringing them as consultants. More than that, there is nothing more that the CPP wants to achieve peace. Una sa lahat, ibubulgar namin. Sana tinanong to kanina ni Senator Lacson. Ang peace framework mula 1992 under the Hague Declaration na sinimula ni Pangulong Ramos, walang DDR. Anong DDR? Disarmament, demobilization, and reintegration. Wala yon. Ibig sabihin, the NPA will retain their arms and they will be given disposition area and there will be only permanent long-term signed bilateral ceasefire. But the arms na hawak ng NPA, they will not demobilize. Walang DDR component yon. So anong klaseng peace talks yon na hindi pala magbababa ng armas ang NPA? And number two, they do not want to put under framework ng 1987 Constitution ang pinag-uusapan sa peace talks. So that is a big problem. Sa tanong mo, sir, may pag-asa pa kaya? Sa tingin namin, with this kind ng pag-iisip ng CPP and PNDF, we cannot achieve real peace with them. So anong pwedeng gawin? Localized peace negotiation or peace talks. Papaano? Direkta po sa mga local commands ng NPA, kakausapin ng mga pamilya ng NPA, ng CPP, kakausapin ng local government, those who want to go down and go back to their families and go back to the mainstream, they can be accommodated. Because for as long as babalik tayo dun sa lumang framework na Hague Declaration, foreign neutral venue, third-party facilitator, ay parang naging deklarado na natin na belligerent force ang CPP and PNDF. That cannot be pursued anymore. We will not recommend for that. Thank you. Dagdag ko lang doon. Noong 2017, nung nilift na yung peace talks and ceasefire, nawala na yon. Actually, ang tindig na ng CPP and PNDF sa usapin ng localized peace talks ay hindi mag-engage ang CPP and PNDF sa localized peace talks. Bakit? Nangyari na yan nung panahon ni Cory na nagkaroon ng localized peace talks at ang nangyari sa mga CPP members at mga CPP committees ay nagkaroon ng faction. Ibig sabihin, nagkaroon ng mga tunggalian sa mga ideya at mga maling unification alliances kaya ayaw na nilang mag-engage sa mga localized peace talks kung yun ang gagawin ng government sa susunod na mga panahon. Kaya ibig sabihin, yung sincerity tungkol sa localized peace talks at sa peace talks per se, ay hindi talaga yan tutugunan ng CPP and PNDF. Gaya nga na nasabi namin kanina sa Senate hearing, though merong peace talks at merong ceasefire na nangyayari, tuloy-tuloy pa rin ang bira na ginagawa ng NPA sa mga unit militar, sa mga negosyante, mga landlords, para pabagsakin pa rin yung government. Yun yung ginagawa nila eh. Nakikipag-usapang pangkapayapaan sila, pero sa loob-loob nito, sinasabotahin nila talaga yung gobyerno, economically and politically. Ka-Erika, ka-Ibs, you mean to say na hindi dapat wakasan itong, yung peace talks dapat ituloy o hindi na? Ituloy siya on the local level. Local engagement, hindi yung peace talks na luma. Sa Netherlands, sa Norway. Do you think na kapag nagkaroon ng local peace talks, magpaprogress kaya ito? Matitigil itong yung pakikibakan ng mga Maraming gustong bumaba. And I think the local peace talks should be accompanied by amnesty declaration. There should be an amnesty. Kasi yung may mga kaso, may mga warrant of arrest, natatakot bumaba. Sa tingin ko, hindi na mapipigilan ni Joe Masison at ng Central Committee na kapag na-open ang channel ng sinseridad at ng kapasidad ng gobyerno na tanggapin sila on the ground, iiwan nila ang CPP and PNDF. Hindi kaya itong cause ng mga pagsali sa NPA nito mga mahihirap na dating kababayan, hindi yung pang-abuso din ng militar, hindi kaya yun? Pwede yan nung 50 years ago pa. Okay. Sa panahon ng martial law, sa lumang martial law. Kasi kung totoo yun, ay ang militar pa nga ang naabuso eh. Ang martial law under 1987 Constitution
walang ngipin. Walang ngipin yan, nakita natin yan sa Mindanao. Hindi mo magagamit yung lumang martial law ngayon. So ang naaabuso, kita mo kanina, ang nakakaabuso sa mga batas, hindi ang military. Ang nakakaabuso sa batas, ang CPP, NPA, NDF. Ang tapang-tapang ni Kulyamat kanina, nila Casino, nila Sarat, nila Colmenares, para singilin ang military. Ang military kanina, kita yung pag sumagot, parang basang sisiw. Defensive masyado sila doon. That is not the culture anymore of the armed forces na nakikita namin. After the martial law, in the 1987 Constitution, masobra pong naabuso ang demokrasya na yan. Masobrang inabuso ang sobrang pagkatakot sa lumang martial law. At dahil dyan, nagiging paborable ito sa pag-iral ng doble cara o revolutionary dual tactics and infiltration ng kalaban. Tapos yung tungkol dyan sa usapin ng, yun nga, yung pagiging defensive ng military, meron din silang binabanggit kanina na mga fake surrenderies. Sa totoo po, nung NPA pa ako, 2019 naman po ako bumaba, talagang sa ground, sinasabi na ng mamamayan, pag kaming mga NPA nagpo-propaganda, nagbago naman na ang mga militar. Hindi naman na sila talaga ganong karahas. At marami na talagang nagbabalik loob. Sa Cagayan Valley po talaga, yung mga strongholds naming barangay, talagang nagbalik loob na sa government. And they are benefiting from the government right now talaga. Kasi nakikita nila na may mga trainings, nakikita nila na yung mga lupa nila, makaklaim na talaga nila na sa kanila yung kasi itatitled na yun ng DENR, ng DAR, para ma-process yun. Nakikita nila yung progress na pumapasok ang mga kalsada. Kaya yung sinasabi nilang walang nagagawa ang LCAC, marami pong nagagawa ang LCAC sa local talaga po. Kaya yung usapin ng localized peace talks at yung mga LGUs na nandun, pag talagang nakita ng masa insincerity doon sa mga LGUs at makita rin ng CPP, NPA, NDF na nandoon, dahil nga, kaya ayaw nilang lumahok sa localized kasi mahati sila. Pero once na nag-engage ang CPP, NPA, NDF doon at nakita nila yung sincerity ng government, talaga pong maraming magbabalik loob. And right now, yung mga strongholds, barangays po talaga yung nagbabalik loob. Pag sinabi pong strongholds, 1960s pa po yan, mula nung bagong-bagong pasok pa lang po ang NPA kasi ang Cagayan Valley po dyan, nabuo ang 1st National Battalion ng NPA. Kaya yan, mula nung 1960s hanggang ngayong 2019, ngayon lang sila na-declare talaga as cleared. Yung cleared na totoo, hindi yung cleared na sinabi ng mga naunang colonel at iba pang mga officer ng armed forces. Kasi ngayon talagang, they are not only surrendering but supporting the government with their testimonies. Actually, gusto nga nilang magbigay ng mga testimonya hindi lang kami. Kaya sinasabi nga namin, hindi lang kami 10. There are hundreds of us na willing na mag-testimony para ipakita sa gobyerno na tama yung ginagawa natin. Hindi to red tagging, kundi unmasking.